Mga ka-agritipits, ka-farmers, ka-manalong, ka-magsasaka. Time check 6:24. Medyo late tayong pumunta dito. Ang lakas ng ulan kagabi. At ngayon maulap naman ay magtatrabaho tayo. Sabado naman ngayon magtatrabaho tayo. Ito na yung palay natin sa oras na ganito. At mag-31 days ngayon. Itong palay natin. Ayan na. Ito yung nakahiwalay. Yan yung rarabawin natin. Mamaya na tayo dito maglalas. Iaangat din natin to. Yan na yung palay dito sa likod ng pigiri. Tansan ninyo, nakapantay na. Okay, tara doon. Ito, niangat ko na ito. Doon tayo pupunta, banda. O, yan na. Umulan na naman at blessings po yan. Para parang tayong nag-abono na naman. Kahit hindi tayo nagbitaw ng abono ay yan na yung katulong natin. Dagdag sustansya sa ating mga inputs, okay, na tinipid. Tignan natin kung hanggang saan itong tinipid na protocol po natin ngayon. Sharing is caring, tara doon. At doon tayo mag-uumpisa. O, mapansin nyo, ang lakas o. Diyan bumabagsak lang sa nakahiwalay. Yung sobrang tubig, yan. Lininisan ko na yan, tignan nyo. Yung pilapil natin dito talagang tinabasan ko na pati yung katabi natin. Yan yung nakahiwalay. O, ito na. Yung mga palay dito, ganyan na. Talagang ang daming tubig. Umapaw oh. Yung banda oh, umapaw. Yan na yung palay natin. Normal lang yung kwan natin. Yung pagtangkad ng palay natin. May planting height na sukat. Sukatin natin. O, yan. Ito. Yung mga mother plant. Yan oh. Ngayon yung pako oh. Yun yung tuhod. Ayan yun yung kamay ko. Yun dulo. Yan yung tuhod hanggang doon. Hanggang kwan na. Malapit na ang baywang lahat yan. Yung nasa likod ng pigiri, hanggang baywang na yun, lalagpas na. O yan, ganyan natin, baba natin. Tignan nyo yung pilapil ko. Tignan nyo yung paglinis natin ng pilapil, oh. Kalinis. Tinabas ko yan, pati doon banda, natabasan na. Doon tayo mag-uumpisa para makita nyo. Dito na siguro, or doon sa dulo. Ito yung sinasabi kong malakas umani dito. Iba yung palay dito. Ito yung maliit na pinitak, tignan nyo. Kalalaki ng palay dito. Dito na tayo mag-uumpisa siguro para makita nyo. Doon. Iangat natin yan. Mga pinagtabasan. Yun ako na to, pangatlo sa nakahiwalay ito. Para makita niyo yung trabaho ko. Dito, lagay natin dito. Kita nyo ba? Yan na yung palay natin ha. Mamaya ang kwan yan. Mamaya ang halo yan, darker. Tayo lang pinaka-dark dito. Tignan na, makikita nyo na halos nag-inbreed lahat. Okay, mas darker ang hybrid kaysa inbreed. Mas lamang siya ng isang guhit. Kaya papansin nyo, halos ko lang nag-hybrid dito. Ako lang ang nag-hybrid ata. Kaya tignan nyo yan yung mga natin. Tapos kung wala pa rin presyo, talagang mag-hybrid na tayo. Magpuproduce tayo ng sariling itatanim. Ganito lang ginagawa ko. Huwag nyo na ilagay dyan, sisibol din. Baon nyo. Baon nyo na yan. Ganito, pag nagtabas kayo, yan nyo rin. Tapos maganda akong nabuhaghag yung gilid. Lalaki ka agad yan. Dami pa. Ito, mga tubig.
kabilis, tara na doon sa taas para masundan nyo. O ganyan, habang nagtabas ko, iangat nyo para maganda yung gilid, walang pamahain ng insekto. Tignan nyo kung paano tayo nagtabas. Itinabasan na natin yung mga katabi natin dahil hindi marunong magtabas sa mga yan. Tayo rin problema. Lalo't iniiwasan natin gumamit ng lason. O yan. Ito na yung pinakamataas sa atin na bahagi. Yan, para makita nyo. Tara natin to para isagad-sagad natin. Sagad na yan. Tubig pa niya, masustansya. Tubig ulan. Kung maaari, huwag niyong pakawalan yan, tubig ulan. Ay, ano daw nyo na nandyan sa gilid, pagkain na lang kami. Ganun lang. Okay, last na to Kakat na natin mamaya. Doon sa dulo. Para makita nyo. Last na yan, kakat na natin mamaya. O, yan na yung palay dito. Okay. O, yan yung isang buwan natin. Magta 31 days. Mamayang 11. Ganyan lang naman kadumi ang pilapil natin. Pero ang bilis sumibol yan, naulanan. O yan na, last. Yan na yung palay dito sa nakahiwalay. Ganyan, huwag nyo na ilagay dyan sa pilapil. Ibaon nyo para pagkain ng sa gilid palay.
Tapos nagakat na natin. Doon na tayo sa gitna. Yung iskari, tatapusin natin ngayon ito. Yung pag-angat. Okay, cut. Para natin dito naman. Para makita nyo, dito sa gitna to. Iangat na natin ito, banda hanggang dun sa kalahati lang ito. Sa lubungan. At sakto, pabalik tayo mamaya. Ayan. Sana hindi ma-full memory yan. Para may pakita ko pa rin yung trabaho natin. Huwag nyo ilagay dyan. Ibaon nyo na lang dito para hindi invisible dyan. Tagal natin hindi inang nabuhay yung iba. Baon naman ganyan. Tapos yung mga tagas, itakip nyo na. Pinapantakip. Hindi na basag na alcohol. Yan, ibaon nyo dyan para pagkain na rin, ganun. Okay, baka yung mga taga-saka po natin hindi pa magawa yung ganito. Yan yung tamang proseso ng paglilinis ng pilapil. Okay, kung yung taga-saka nyo, school niya ang bukid nyo, magagawa niya po to. Pero kung taga-saka nyo, minsan lang pumunta kung may gagawin, nagabono, hanggang kayong umasa ng mababang inputs at malakas na ani. Dahil kung hindi niya school yung kuwan nyo, wala yan. Wala siyang malasakit po sa inyo or kulang siya sa aral sa pagpaparming. Kailangan yung turuan. Gusto niya mang gawin, kulang siya sa diskarte at aral. Sumagad na yung aral niya sa conventional farming. Wala nang alam no diskarte para pataasin yung ano. Okay, ganun lang, sharing cut. Maraming salamat. Para makita nyo, doon na tayo. Yan na, naiangat ko na yan ha. Iangat na yan. Ngayon doon naman tayo sa kabila. Para makita nyo. Ayan na, taas natin. Dito tayo. Tapos papunta na doon. Patapos na. Okay, yan na. Tapos na natin. Wala na tayong masyadong maraming activities. Hindi naman tayo magbibitaw ng napakaraming sustansya. Dito na, para makita nyo. Ito yung dalawang pinitak na ginamitan natin ng manure. Ito, pinakita ko dito. Ito. Hindi na gamitan yan. Malalaki. Parehas lang. Dahil naman slow release yan at nakurik na yung sakahan po natin. Kaya napaka-importante po yan na dapat makurik yung kuwan natin, lupa. Okay, kailangan yan ang kuwan natin, lupa. Okay, kailangan yan may kondisyon yung lupa po. Kailangan buhayin yung lupa, pagandahin yung pH level. Ang pinaka-importante niya, at least nagre-range kayo ng 6 to 7, nasa neutral, para lahat ng ibibitaw ninyo ay makakain, hindi nasasayang. Makakain ng palay, hindi nasasayang o nagbubulatil, nag-evaporate at naglilitsing na anod. Okay, sumasama sa daloy ng tubig. Kung mahina mag-hold yung mahina yung CEC, Cation Exchange Capacity, Water Holding Capacity, yung nutrients, mahina mag-hold, ay yung abono na ibinitaw nyo, 30 to 50% lang yung nakakain ng palay ninyo. Kaya magtataka kayo, ang dami nyong naabono, parang wala lang. Kaya ang pinaunang kung gusto nyo makatipid, ang una nyong i-improve po nyan, ayusin yung lupa po ninyo para kapaki-pakinabang. Okay, yun yung tips natin sa inyo. Ilalatag natin protocol sa dry season. Medyo kuan muna tayo, hintayin na lang natin yung papel ng YM. Hindi mo na ako magpupos para makapagkuan na mas marami lang matulungan. Ay pag natapos yan ay tutuloy pa rin natin sakto para sa dry season. Handang-handa na yung sakan ninyo. Ang gagawin ninyo para mas mapabilis pa,
maghanap kayo ng manure. At yan yung i-convert natin na sustansya sa inyong lupa para maparami kaagad yung mga microorganism gamit yung pamparami na yung YM at yung tanggalan natin ng acidity at toxic yang sakahan ninyo kasi yan natadtad na ng lason at organic fertilizer, mataas na yung salt content yang sakahan ninyo, kaya yung lupa mataas na yung salt content yang sakahan ninyo, kaya yung lupa ng inyong sakahan ay ano ng kulay. Pag tumigas, walang nagbubuhaghag. Ganun po yun, makikita nyo yung lupa na mahina. Pag tumigas ay walang nagbubuhaghag at kulay kape. Na hindi siya kulay brownish black na may nagbubuhaghag. Maraming humus. Yun yung ng lupa. Ang magandang lupa, maganda yung organic matter, maganda yung humus. Yung humus niyan, yan yung kaya nga ang sustansya ng humus, yan yung fulvic humic acid, organic matter, mataas niyan, pH. So kaya ganun lang, sharing is caring. Ayan, para malalim na masyado yung iba, kaya basic lang yung dinidiscuss po natin. Kaya tinuturo ko na lang sa piniprint screen sa inyo, sa group chat, basahin ninyo yung mga pinaglalagay ko dyan para masundan ninyo yung tamang paraan ng pagsasaka na may scientific basis. Yung last resort natin mayroon pa. Okay, hindi na tayo magpaparotong dito kung wala pa rin pagbabago. Yan, nandito tayo para padalihin ng pagsasaka na ibaba ang gastos na may kita. Hindi yung binaban nyo yung gastos nyo na wala na kayong kikitahin sa sakahan ninyo na sira. Tadtad ng laso natin ng wala na kayong kikitahin sa sakahan ninyo na sira. Tadtad ng laso natin ng organic fertilizer, nakadepende. Kaya yung tagasaka ninyo wala namang ibang paraan, alam na paraan sa pag-organic, kaya magtaka kayo na puros lugi. Okay, hindi na pwede yung ganyan na farming. Kailangan mag-upgrade, i-combine ang organic at yung fertilizer. Kung mahina pa yung lupa nyo, i-combine yan para mas maganda. Yung lason, iwasan natin yan basta nasa tamang land preparation. Yun yung pinakasikreto ng mababang gastos at mataas na ani. At yung binhi, yung quality, palutangin ninyo, tanggalan nyo ng bad seed. Mag-exercise ang init kahit walang sikat ng araw. Mapansin nyo yung kulay ng palay natin, basta wala pang sikat ng araw, ganyan po yung photosynthesis vigority nya. Kung malakas yung sikat ng araw, maganda yung photosynthesis, magla-dark po yan palay. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Cut. Hope natututo po tayo sa tamang pamamaraan ng pagpaparming na hindi patyamba-tyamba na lang or bara-bara. Okay, cut na po natin. Maraming salamat. Tara, isang pinitak na lang. Mga kagritipits, kaangat po natin. Tapos na tayo nag-umagahan ng exercise, nagpapawis. Ayan. At naisipan ko, ganito pala yung sinasabi ko sa inyo. Sa damo pa lang na sumisibol sa inyong mga sakahan ay makikita nyo na kung gaano ka-fertile yung soil po ninyo. Sa damo pa lang, dapat alam nyo nang basahin yan, alam nyo nang intindihin ano yung mga sumisibol sa lupa na hindi maganda, matigas, mabilis tumigas, ano yung mga damo na yon, at ano naman yung sumisibol sa lupa na maganda. Okay? Kadalasan niya at hindi nabibitin sa tubig. O, ganun po yan. Okay, ngayon ay ano yung sinabi ko sa inyo, kadalasan yan yung pamilya ng water lily, mayroon makikita doon, mayroon doon nakikita ko na. Hindi naman ganun karami,
Pero makikita nyo yung present po dyan ng water lily. Okay, dito tayo, maghanap tayo dito na lang. Huwag na tayong lalayo. Okay, dito na. Kasi nakikita nyo naman dito banda, planting height tayo. Ayan na yung mother plant to. Hanggang lagpas puson na. Kung nakikita nyo dyan, lagpas puson na. Tapos yung ibang kahit dito, ganyan siya. Hanggang puson, ganyan siya. Na hindi naman tayo gumamit ng maraming abono. Okay, yun lang pinang-support natin, complete na sustansya. Yun yung YM, tapos meron tayong binitaw nung basal. Ganon yung magiging diskarte po natin dyan. Kung na, i-reveal ko yung isang diskarte dyan. Yung 50% na gagamitin yung abono, kailangan ma-incorporate na sa soil. Yun yung isang diskarte dyan sa bago maglipat tanim. Yun yung para makalis po tayo. Ngayon, maghahanap tayo ng water lily. Yan. Hanap tayo dito. Kung may makita po ba tayo. Ayan. Malinis eh. Tingnan natin kung baka may mahanap tayo ng water lily dito. O yan. Ganyan. Ganyan. Hahanap pa tayo dito banda. May makita tayo na water lily. O ayan o, water lily. Ayan, ganyan yung sisibol na damo sa inyong sakan yung magandang lupa. Kaya kunin natin. Ito, makikita nyo ito, yung hindi nabibitin sa tubig. Meron yung present dito. Water lily. Ibig sabihin may sapat po kayo na sustansya gaya ng nitrogen sa inyong sakahan. At maraming organismo. At ang importante dyan, hindi po kayo nabibitin ng tubig. Tignan nyo yung planting height dito. Yung palay po natin dito. Yung nakikita nyo yung planting height dito, ganun din dyan banda. Okay? Kaya napaka-importante na i-kondisyon. Ito, ganito na planting height sa 30 days, hindi nyo mahabol yan sa, hindi nyo mapapaligan yan sa binitawan nyo ang puro abono. Kahit bitawan nyo ng 10 abono yan sa 30 days, nakasampu na kayo, hindi nyo mapapatangkad ng ganito katangkad. Yung palay ninyo, kung yung lupang sinakasakan ninyo ay hindi maganda, mabilis manigas, walang mga ganyan no, na nagbubuhaghag kung matuyuan. Tapos yung kulay ng kwan ninyo, brownish black. Okay, yan. Ilagay natin dyan para ma-explain natin pa. May elaborate natin ng kwan dito. Naglagay ako ng hulip dyan eh, kasi dinadaanan ko yan. Kinuha ko lang dyan no, yung dating punla. Ito. Lagay natin dito, tabi natin. Para mai-remind sa atin yan. Bilangin natin to kung walang competition. 1, 2, 3, 4, 5. Bagong show yung mga yan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yung bagong suwi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ayan, patabi natin yan. Okay, gano'n na lang, sharing is caring. Pansinin nyo mamayan tanghali ito dahil umulan ulit, ay may sapat tayo na NPK, NPKS at ibang sustansya. Kaya napaka-importante, ulitin natin, napaka-importante na yung soil ay nakakondisyon. Ibig sabihin, may makikita kayong mga microorganism, microbes, ano pa, ibalik nyo yung mga para may pagkain ng mga microorganism. Balik nyo yung dayami ng inyong sakahan. Kung gagamit man kayo, kung mahina man yung lupa ninyo, 50% ng abono ibitaw nyo na sa, yun yung proper talaga, ibitaw nyo na sa, i-incorporate sa soil. Yan yung sekreto para hindi kayo magastos sa abono. Okay, tapos suportahan natin ng kahit anong gusto nyong isuporta, yung parang YM na may kumpletong sustansya na napakarami. At i-neutralize nyo yung inyong lupa
at tanggalin yung mga heavy metal gamit yung parang hypercompose. O, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Ayan. Hindi tayo namimilit na kung sa inyo. Mag-PM na lang kayo. Pero sa dry season na. Para minsanan. Ngayon ay iba yung focus muna natin ngayon. Habang hinihintay natin yung papel ng YM. Sharing is caring. International Airport.